Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. At tabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mauban, Quezon. Kabahagi pa rin ito ng pagtutok ng punong ehekutibo sa mga naapektuhan ng Bagyong Karina at Habagat. Isasagawa rito ang situation briefing kung saan aalamin ng Pangulo ang pinsalang dinulot ng kalamidad sa mga residente sa lungsod ng Quezon. Isa ang maubang na Quezon sa nakaranas ng hagupit ng Bagyong Karina at Habagat. Matinding baha ang sumira sa maraming ari-arian sa lugar, mga kalsada at kabuhayan. Kasama ng Pangulo sa situation briefing sa Mauban, Quezon, sina Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan at Presidential Communications Office o PCO Secretary Cheloy Garafil. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, magsasagawa rin ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isa pang situation briefing sa San Mateo, Rizal. Ito ay kaugnay pa rin ang pangungumusta ng punong ehekutibo sa mga kababayang lubhang na apektuhan ng pananalasa ng Bagyong Karina at ng Habagat. Matatandaang nauna nang iniulat ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa Pangulo na isa ang San Mateo, Rizal sa kinokonsiderang hard-hit areas ng Bagyong Karina. Ibig sabihin ng hard-hit areas, limitado lamang ang access ng mga ito sa relief goods. Malawakan ang pinsalang tinamo, malaki ang bilang ng displacement at kakulangan ng food items. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health o DOH ang pagpapadala ng medical team sa mga evacuation centers. Ayon kay Pangulong Marcos, isa ang healthcare sa dapat pagtuunan ng pansin sa mga evacuation operations. Ipinagutos din ng punong ehekutibo ang paghahanda ng mga gamot, lalo na ang mga over-the-counter na gamot para sa lagnat at iba pa. Sabi rin ng Pangulo, maaari na rin magbigay ng healthcare ang mga barangay health workers hanggang sa may makarating na doktor sa mga evacuation centers.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaayos na ng gobyerno ang malaking bahagdan ng relief package na kailangan ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng bagyong Karina at ng habagat. Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-ikot para tignan ang sitwasyon sa Camanava Region. Ayon sa kanya, mas nakita niya ang sitwasyon ng mga mamamayan nang siya mismo ang nakakita sa kanilang kalagayan. Now that I know what the situation is, where the areas are that need the most, we will be putting together already the release packages for the LGUs. Here in NCR, not only NCR, in Region 3, in Calabarzon, NCR, marami nang tumawag sa akin kanina umaga pa. So we'll put that all together so that we can go to DBM and tell them to release this already para magamit na ng ating mga local officials. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na itapon ang kanilang basura ng tama. Ayon sa kanya, dapat maayos ang disposal ng mga basura para hindi magbara ang mga drainage system nang maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Sana matuto naman ng tao, huwag kayong magtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Bukod sa mga basura, sinabi ng Pangulo na malaking dahilan din ang climate change sa nangyaring matinding pagbaha. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Kagyat na ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagkukumpuni sa nasirang navigation gate sa Navotas City. Nasira ito ng isang tugboat at bangka na pilit dumaan sa floodgate. Ito tuloy ang isa sa naging dahilan ng matinding pagbaha sa Navotas, Malabon, Caloocan at Valenzuela batay sa ulat ng mga opisyal nito. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos sa naturang site sa Navotas at inatasan ang DPWH na i-repair at isailalim sa rehabilitasyon ang naturang floodgate. What we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why Navotas is still 80% underwater. Malabon the same, Valenzuela also. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipagpapaliban muna ang pagbubukas ng mga klase sa pampublikong paaralan dahil sa pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, maraming kailangang ayusin at lilinisin sa mga paaralan at ang iba ay nagsisilbing evacuation centers. Gayunpaman, ang mga paaralan na may kakaunting pinsala naman ay maaari nang magbukas ng klase sa 29 ng Hulyo. Sabi ni Angara, hindi pipilitin ang Department of Education o DepEd ang mga nasalanta at mahihirapan sa pagbubukas ng klase. Maglalabas naman aniya ang DepEd ng listahan ng mga public school na hindi muna magbubukas ng klase. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon.
Department of Education o DepEd gamit pa rin bilang evacuation centers ang nasa 324 na mga paaralan sa 6 na rehiyon sa bansa. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Inihayag ng Department of Education na gamit pa rin bilang evacuation centers ang nasa 324 na mga paaralan sa 6 na rehiyon sa bansa. Di kasunod na rin ang naranasan mga pagbaha dulot ng pag-ulang dala ng hanging habagat na pinagting pa ng bagyong Karina. Partikular na tinukoy ng DepEd ang Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone at ang Western Visayas. Kasunod dito ininulat din ng DepEd na nasa 70 paaralan sa bansa ang napinsala ng habagat at bagyong Karina kung saan nagkakahalaga ang naturang pinsala ng nasa 630 milyong piso. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. National government gagamitin ang pondo mula sa insurance program upang pondohan ang pinsala ng bagyong Karina sa mga paaralan. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Gagamitin ng national government ang pondo mula sa insurance program nito upang pondohan ang pinsala na dulot ng bagyong Karina sa mga paaralan. Sa statement na inilabas ng Bureau of Treasury, nakatakda silang mag-file ng claim sa ilalim ng National Indemnity Insurance Program o NIIP para sa pagsasaayos ng umaabot na 451 na public schools at nagkakahalaga ng 308.5 million pesos. Sa ngayon, aktibong nakikipag-ugnayan ang BTR sa Department of Education at Government Service Insurance System para sa insurance claim sa ilalim ng NIIP. Ang NIIP ay sinimula noong January 1 para sa comprehensive coverage ng government assets laban sa sunog, lightning, typhoon, floods, earthquakes at volcanic eruptions. Para sa pilot run ito, nakuha na ng BTR ng insurance ang may 132,862 na mga school buildings sa bansa na nagkakahalaga ng 843.11 billion pesos. Ang NIIP ay bahagi ng Disaster Risk Financing Strategy na naglalayong protektahan ang government fiscal health, liquidity para sa post-disaster at bawasan ang impact ng kalamidad sa mga most vulnerable sectors. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa mahigit 203 million pesos na naitatalang pinsala ng bagyong Karina at habagat sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture o DA, apektado ang mga palayan, maisan at taniman ng mga high-value commercial crops sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa malawakang pagbaha. Mahigit 10 hektarya ng taniman ang nasira habang nasa 2,574 metric tons na pananim ang hindi na mapapakinabangan. Kabuuang 9,198 ang bilang ng apektadong magsasaka. Tiniyak naman ng DA na handa silang tumulong sa mga apektadong magsasaka. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Metro Manila Development Authority o MMDA at Department of Environment and Natural Resources o DENR sinimulan na ang paglilinis sa Manila Baywalk Dolomite Beach matapos ang pananalasa ng bagyong Karina. Magbabalita si Michael Rogas. Sinimulan na ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority at ng DENR ang paglilinis sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Ito ay matapos ang pananalasa ng bagyong Karina at habagat nito nakalipas na mga araw. Pawa mga debris, plastic at iba pang klase ng basura ang hinahakot ngayon kung saan nasa mahigit 10 sako at trash bag na ang kanilang nakukuha. Bukod dito, masusi ring winawalis ang mga dolomite sand para mawala ang mga nakabaong basura at ang iba pang bagay upang maging pinong muli ang artificial na buhangin. Inaayos rin ang paligid at dalampasigan ng Dolomite Beach, lalo na ang mga barrier o harang na nasira matapos ang kalamidad.
Bubuksan muli sa publiko ang Manila Bay Walk Dolomite Beach sa darating na Lunes, July 29 ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi matapos ang paglilinis dito. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na magsagawa ng assessment ng tumagas na langis mula sa lumubog na oil tanker sa Bataan. May karga itong 1,494 metric tons ng fuel ang nasabing oil tanker. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DENR at DOST na pag-aralan ang galaw ng alon, level ng tubig sa karagatan at kung saan posibleng mapadpad ang tumagas na langis. Sabi ng Pangulo, mahalaga na maunang malinis ang langis bago ito makarating sa Pampang. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pagbibigay ng Bureau of Immigration o BI ng 60 araw sa mga foreign Philippine offshore gaming operator o POGO workers para umalis ng bansa. Welcome kay Senador Joel Villanueva. Detalye ng balita mula kay Nympha Asuncion. Ikinatuwa ni Senador Joel Villanueva ang mabilis sa pag-aksyon ng Bureau of Immigration o BI sa utos ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang tuldukan ng mga POGO sa bansa. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pagbibigay ng BI ng taning na 60 araw sa mga dayuhang manggagawa ng mga POGO at Internet Gaming Licenses o IGL companies para umalis ng Pilipinas. Git ni Villanueva, mas maaga silang makakaalis sa bansa ay mas mainam. Mahalaga rin anyang magkaroon ng koordinasyon ng BI at ng PAGCOR para siguruhing accounted for ang lahat ng mga dayuhang POGO workers na dapat umalis ng Pilipinas. Pinunto ng senador na batay kasi sa datos ng PAGCOR, nasa 33,000 ng mga foreign POGO workers hanggang nitong Marso 2024. Sobra yan sa nasa 20,000 POGO workers sa bilang naman ng BI. Pinanawagan rin ni Villanueva na ang PAGCOR rin dapat ang manguna sa paglaban sa pag-usbong ng mga illegal na POGO operations sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Static display ng French Air and Space Force o FASF itatanghal ngayong linggo. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Itatanghal ngayong linggo ang static display ng French Air and Space Force o FASF sa Clark Air Base sa Pampanga. Tampok sa static display ang dalawang asset ng French Air and Space Force kasama ang dalawang asset ng Philippine Air Force. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mapapabilang ang Pilipinas sa stopover ng taunang French Air and Space Force mission sa Indo-Pacific region na layong itanghal ang power projection ng kanilang puwersa militar. Inaasahang dadalo sa aktibidad si French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle at Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iyan ang ating nakalap na mga national news.
Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamumuno ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacuasan Jr. nagsagawa ng espesyal na pagpupulong ukol sa sitwasyon ng lalawigan sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Si Arlene Fagian sa report. Nagisayangkat, dagiti kamang iti Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, wano PDRRMC ngayon dalwa ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. Iti special meeting iti Kalman July 25 tapno mapagsaritaan da dagiti update it kasasa iti probinsya ken dagiti epekto iti Southwest Monsoon. Inbiglay ni Arnel Binalay iti Department of Public Works and Highways Mountain Province 2nd District Engineering Office ang mabalinin na malabasan dagiti kalsada ken rangtay dito'y probinsya. Kat inayon na pay nga dinakamat ang nakasagana dagiti loader ken backhoe para iti anyaman nga clearing operation kadagiti kalsada. Kabayatan na in report pay iti Social Welfare and Development Team Leader Carmen Sita Chaluyan nga awanen iti na-evacuate nga individual iti agdama kat agtultuloy latan iti loading ken unloading kadagiti relief packs babaen iti tulong iti Philippine National Police ken Bureau of Fire Protection iti evacuation center ti Bontoc Mountain Province. Manipud Bontoc, Arlene Fagian para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. 5,000 pisong cash assistance ipinamahagi sa mga magsasaka ng Kalinga. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Gasot-gasot ang Manalon, Maniput Probinsya, Kalinga iti nakaawat iti sak 5,000 pesos sa cash assistance babaon iti Rice Competitiveness Enhancement Fund wano RCEF, Rice Farmers Financial Assistance iti Department of Agriculture ita alawas. Na isayang kat iti distribution iti one-time caravan nga idolwan iti DA Regional Field Office Car karaman iti Office of the City Agriculture Services. Dagiti nakaawat ket Barbaro Batch a rehistrado iti System for Basic Sector in Agriculture wano RSBSA. Malaksi daytoy na iwaras metlang iti National Registry System for Farmers and Fishers ATM cards karaman dagiti mo na abatch ti Manalon ang nakaawatan iti cash assistance. May palagi pa daytoy atulog kat parte iti intervention programs ti Department of Agriculture tapno matulungan dagiti Manalon ken mangalap babaen iti nationwide registration iti RSBSA. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatlong. Local Government Unit o LGU Dagupan nagpamahagi ng gamot laban sa leptospirosis lalo na sa mga lugar na nakakaranas ngayon ng pagbaha. Si Sara Kayabgab ng RP Dagupan sa balita. Dinauloan na sa City Health Office na Dagupan kaiba si Mayor Belen Fernandez so impangiter na sa tambal laot lasay doxycycline para ed sari residente yan nadidilap sa lugar dapyan na iwasan sa sakit na leptospirosis. Lapod sa Urania nalitlik na ed luyag lapod habagat at Asalina Playa dilap so saray abububan lugar jad syudad. Binagaan batla iray apektadong residente ed say dugan panagtumar ed saray ang tambal pya na aga na apektuan so say kidney no aliwaso pantumar. Natan walamat niray pamilyan walad evacuation center partikular at barangay Maluwad kan bunuan gaset unonged monitoring na sa City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRMC. Malalapod Dagupan City, siya si Sara Kayabia para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Quezon Agricultural Research and Experiment Station o Juarez Livestock Unit patuloy sa pagsusulong ng mga teknolohiya upang mapaunlad ang paghahayupan sa lalawigan. Ang detalya mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Nagpapatuloy ang pagsulong ng iba't ibang paraan at teknolohiya ng Quezon Agricultural Research and Experiment Station o Juarez
Livestock Unit ng Department of Agriculture upang mapaunlad ang sektor ng paghayupan sa lalawigan. Sa episode ng Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena ngayong umaga, ibinahagi ni Juarez Livestock Unit Senior Science Research Specialist, Miss Marjorie Lalapsepina, na pangunahing layunin ng Juarez Livestock Unit na payabungin ang kalidad ng paghayupan sa lalawigan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at pananaliksik upang mapaunlad ang pamumuhay at kita ng mga magsaka. Ayon kay Miss Lalapsepina, isinusulong ng Juarez ang teknolohiya ng pag-aalaga ng baboy, manok, kambing at tupa upang itaas ang kalidad ng mga nasabing hayop tungo sa genetically superior breeds na tinatawag. Ang nasabing genetically superior breeds ay mga hayop aniya na produktibo o mataas ang kakayanang makapag-reproduce at matibay sakit. Sa pamamagitan aniya ng pagpapataas ng kalidad ng lahi ng mga hayop, napapataas din ang dami ng mga anak ito, produksyon ng karne, itlog at gatas. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tom Alvarez. Pagbubukas ng direktang ruta sa karagatan patungo sa Kudat, Malaysia mula Palawan, posibleng mabuksan ngayong taon. Narito si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Sa sarigan na Mamay Brandon ang ruta sa pagtitingan ng nasyong Malaysia ig probinsya ang Palawan. Ingko ni Engineer Cipriano Panoy Baroma, Chairman Emeritus ng Palawan Development Council o PEDCO, nga nabo bilang organisasyon ang BIMP Yaga o Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area nga aparat sandang maabriandan ang rota sa karagatan alin Palawan papakon sa Kudat, Malaysia pabalik. Di ang rason kung ayamo minatabong forum iyang CIQS ig MSMEs cluster iyang BIMP Yaga dading Biyernes para simpanan ang pagabot nga ugnayan sa tingaang darawa ka nasyon. Ing adalan andang magalin sa pandalan ang munisipyo ng Brooks Point, Igbatara sa Palawan, ang papakon sa Kudat, Malaysia, ang magiging ruta sa darawa ka nasyon na parte ang BIMP Yaga. Sa andang paunang impormasyon, mag-aabot lamang 5 ka oras ang biyahe paagi sa Kumpit, Pakon sa Kudat, Malaysia, alin Batarasa. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat ng RP Palawan. Project Lawa at Binhi Local Government Unit o LGU beneficiaries sa Eastern Samar sa Rehiyon 8, nakumpleto na ang 3 yugto ng implementasyon nito. Payout para sa nasabing proyekto, nagpapatuloy narito si Dayan Camplon ng RP Palawan. Katali 120 days nga paghag-irog pagtrabaho, upat halima nga local government units sa Eastern Samar, Rehiyon 8, ang nakakumpleto na. Hantulong nga yugtuhan implementasyon hana Project Lawa at Binhi or local adaptation to water access and the breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished han Department of Social Welfare and Development. Ang tulong stages ang gikukomponer hintulo ka adlaw nga learning and development session, 15 nga aktual nga panarabaho nga 2 ka adlaw nga sustainability training. Kasumpay hini malampuson nga gin-turnover mga sub-projects nga dan mga benepisyaryo nga bungto, Hasan Policarpo, Oras, Dolores, Hipapad ngan Maslog, Eastern Samar. Sugad man nakapagpahamtang na ang Department of Social Welfare Development hina por lo menos 9 million pesos hasyahan nga simana para hana Project Lawa at Binhi payout ha Eastern Samar. Tikang dediha syudadan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan Camplon ng RP Borongan. Rehabilitasyon ng Provincial Road papuntang Barangay Kagaasan, Lawang, Northern Samar, pinondohan ang pamahalaang lungsod. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog.
Nahuman na sa gobyerno probinsyal sa norte sa Samar ang rehabilitasyon sa Provincial Road pakadto Barangay Kagasaan, Munisipyo San Lawang. Sa 2-lane road project, ginrehabilitate ang 211.85 linear meters sa Portland cement concrete pavement nga may slope protection para sa safe nga transportasyon sa mga residente ug mga kalakal ngan para masigurado ang access sa tanan nga klase sa mga sarakyan samtang ginpoproteheran ang mga naagi sa kalsada sa kadalikaduhan sa pag-anas sa tuna. Mahihinumduman nga masuot og sagkahon ang kalsada nga nalilimitahan ang access para la sa mga motorsiklo ug tricycle nga may dara risk sa aksidente labi sa panahon sa grabe nga pag-inuran. Sa pagpondo sa gobyerno probinsyal sa road improvement, nag-install liwat concrete barriers nga dako ang papel para sa road safety. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Sa Aliusa Elementary School, kakatawan sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE Sulu para sa Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in DRRM at Humanitarian Assistance. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Pinagsasakapan na bihang sa Aliusa Elementary School in Papaanon Assessments in Office of the Civil Defense ito OCD para Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction Management and Humanitarian Assistance. Aki Dr. Merhama Haji Hill, Principal sa Aliusa Elementary School, hambok niya mangkiakalikapan nila liw pareng hapagtaka mapagukab sa school ha July 29 dumatong ini. Landon nila kiyakuyag nakalamud habra sabot search ang muntumusiya pagsakap sa school ha Jinis Aramala. Ini muna waktu makatao din ang MBHTE Suluha Gawad Kalasag Search. Magpapata si Dida to di sabi pagkamining lupasog kapag paragbo sa mga programs ng parintaaran na disaster preparedness. Lamod ang mga tusiyon sinday nga OCD in safe learning facilities, school disaster risk reduction management, iban integrations in DRRM, hapag hindu. Pagbansag pa sa bihaji si Mompa at sila ma-empower mga little nurses and little responder nila at i-up grade level amo in limaway dito di sa mapag-anad dahil nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office in Sulu. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Mahigpit na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Kasunod nito, ipinaalala ni DTI Secretary Alfredo Pascual na umiiral ang price freeze sa mga lugar na deklarado ang state of calamity kaya hindi dapat magkaroon ng pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Magugunitang isinailalim sa state of calamity ang Metro Manila, Batangas, Cavite at Cainta sa Rizal dahil sa pinsalang idinulot ng mga pagbaha na dala ng hanging habagat na pinaigting pa ng Bagyong Karina. Bukod sa mga pangunahing bilihin, ipinailala rin ng DTI na kasama sa pag-iral ng price freeze ang presyuhan ng gamot. Samantala, nagbabala rin ang DTI sa mga negosyo gaya ng mga hotel at transient homes laban sa price gouging o hindi makatwirang pagtataas ng presyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbibigay ng calamity loan assistance ang Social Security System o SSS sa mga miyembrong naapektuhan ng Bagyong Karina.
Partikular dito ang mga SSS members ng nasa National Capital Region o NCR at sa mga lugar na idineklarang state of calamity. Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait, maaaring makaloan ang miyembro ng katumbas ng isang buwang sahod o hanggang sa maximum na 20,000 piso. Babayaran nila ang pautang sa loob ng 2 taon na may taunang interest rate na 10%. Samantala, nagtabi din ang Government Service Insurance System o GSIS ng 18.5 bilyong piso para sa emergency loans para tulungan ang ang mahigit 864,000 kawani ng gobyerno na naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat sa lalawigan ng Batangas, Rizal at NCR. Ang mga miyembro at pensioners ay maaaring mag-apply para sa naturang loan mula Hulyo 26 hanggang Oktubre 28. Ang mga miyembro at pensioners na may kasalukuyang loan ay pwedeng humiram ng hanggang 40,000 piso para mabigyan sila ng pagkakataon na bayaran ang mga huling loan, habang ang mga walang kasalukuyang utang ay pwedeng mag-apply ng hanggang 20,000 piso. Ang taunang interest rate naman ay katumbas ng 6% at babayaran sa loob ng 3 taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iginiit ng Department of Agriculture o DA na walang rason para magtaas ng presyo sa bigas sa kabila ng iniwang pinsala ng bagyong Karina at Habagat sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, naging maganda ang ani noong dry season at mayroon ding sapat na aning palay at mataas din ang level ng importasyon. Base sa datos noong Hulyo 23 ng DA Bantay Presyo, ang presyo ng local regular milled rice sa Kalakhang, Maynila ay nasa 45 piso hanggang 50 piso kada kilo, habang 45 piso hanggang 55 piso kada kilo para sa well-milled rice. Nagkakahalaga naman ng 46 na piso hanggang 52 piso kada kilo ang presyo ng imported regular milled rice at 51 piso hanggang 53 piso kada kilo para sa imported well-milled rice. Samantala, tiniyak naman ng DA na patuloy ang pagbibigay ng tulong nito para sa mahigit 9,000 magsasaka at mangingisda matapos pumalo pa sa mahigit 203 milyon na halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. sisimulan na ang kampanya ng Team Philippines sa 2024 Paris Olympic Games, kung saan ang pakay ng 22 atleta ay malagpasan ang medalyang naiuwi noong Tokyo Games. Matutunghayan ang mga atleta sa iba't ibang sporting events, partikular na sa athletics, boxing, fencing, golf, gymnastics, judo, rowing, swimming at weightlifting. At para mabigyan ng suporta ang ating mga atleta, narito ang kanilang schedule sa Olympics. Sa larangan ng athletics, sasabak sa qualifications si EJ Obiena sa men's pole vault sa Agosto 3 at kung pinalad na magkwalipika ay lalaban ito sa finals na gaganapin sa Agosto 6. Habang ang hurdlers na sina Lauren Hoffman at John Cabang Tolentino ay masisilayan sa aksyon sa Agosto 4 para sa round 1 ng women's 400-meter hurdles at men's 110-meter hurdles ayon sa pagkakasunod.
Sa boxing, may laban kaagad si Yumir Mashal sa men's 80 kg division sa Hulyo 27, habang si Carlo Paalam ng men's 57 kg at Ira Villegas ng women's 50 kg ay masisilayan sa aksyon sa Hulyo 28. Ang Tokyo silver medalist na si Nesty Petesio ay sisimulan din ang kanyang kampanya sa round of 32 sa women's 57 kilograms sa Hulyo 30. Samantala, si Hergy Bacquiadan ay sisimulan ang kanyang kampanya sa women's 75 kilograms sa Hulyo 31 o 31. Ang kaisa-isang representahe ng fencing na si Sam Katantan ay sasabak sa women's individual foil sa Hulyo 28, habang ang golfers na sina Bianca Pagdanganan at Doti Ardina ay sa Agosto 7 masisilayan. Si Golden Boy Carlos Yulo ang unang sasalang sa men's artistic gymnastics sa Hulyo 27, habang sina Alea Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Revivar ay ipapakita ang kanilang galing sa women's artistic gymnastics sa Hulyo 28. Si Kiyomi Watanabe ng judo naman ay makikipagsabayan ng galing sa women's 63 kilograms sa Hulyo 30, habang si rower Joni Delgaco ay makikipagtagisan ng lakas sa women's single sculls sa Hulyo 27. Ang swimmers na sina Kyla Sanchez at Jared Hatch naman ay lalangoy sa kanya-kanyang events sa Hulyo 30 at Agosto 2. At ang tatlong weightlifters na sina John Siniza, Elrin Ando at Vanessa Sarno ay susubukang bumuhat ng ginto sa finals ng kanya-kanyang weight class sa Agosto 7, 8 at 10 ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nailigtas na naman ni Justin Brownlee ang kanyang Indonesia Ball Club na Pelita Jaya Basketball Club sa pagkatalo sa Game 1 ng Indonesia Basketball League o IBL Semifinals. Naging susi ang 3-pointer ni Brownlee sa huling sandali ng laban para kunin ng Pelita Jaya ang panalo laban sa Prawira Kharum 84-80. Naipasok ng Gilas Pilipinas naturalized player at Barangay Ginebra import ang 3-pointer sa huling 1 minuto at 8 segundo ng laban para iangat ang abante ng Pelita Jaya sa 82-78. Bago ang 3-pointer, naipasok din ni Brownlee ang isang jump shot para palawigin ang abante ng koponan sa 79-76. Nagtapos ng may 22 puntos si Brownlee, 4 mula sa 7 pagtatangka sa 3-pointers at gawing isang panalo na lamang para sa Pelita Jaya na makakapasok o para makapasok sa IBL Finals. Ang dating PBA import naman na si KJ McDaniels ay nagtapos ng may 24 na puntos, habang nag-ambag si Anthony Bean ng 18 puntos para sa Pelita Jaya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago makuha ang Most Valuable Player o MVP award sa All-Star Game nitong nakaraang taon, hindi kumbinsido si Paul Lee na magiging regular ang 4-point line sa PBA. Pero dahil sa kasama na ang 4-point line sa pagbubukas ng Governor's Cup itong susunod na buwan, si Lee at iba pang magagaling na shooter sa liga ay inaasahang gagamitin ito para lumamang ang kanilang koponan. Inaasahan na ang Magnolia Star ang isa sa mga player na magbebenepisyo dito dahil naging normal na para kay Lee ang tumira lagpas pa sa 3-point line. Ayon naman kay Lee, hindi raw ito kadali at dapat regular na nagsasanay para mamintina ang kanyang rhythm. Nakapagtala ng 7 3-pointer si Lee sa 2023 All-Star Game sa layong 27 feet na naging dahilan para makuha niya ang MVP award, kung saan nanalo ang kanyang koponan na Team Japeth laban kay Team Scotty 140-136.
Nitong Marso lamang, nagtapos ang All-Star Game na tabla sa 140 all sa pagitan ng Team Mark at Team Japeth pagkatapos nagawa ni Robert Bullock ang makasaysayang 5-point play sa mga nalalabing segundo ng laban. Itong mga kasabikan ang inaasahan ng liga na mangyayari sa pagsisimula ng season para lalong ma-entertain ang mga manonood at lalong hamunin ang mga players na galingan pa nila ang kanilang paglalaro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Hindi nakaligtas sa hagupit ni Karina ang ilang housemates ni Kuya. Binaharin ang mga housemates sa bahay ni Kuya na matatagpuan sa Quezon City bunsod ng bagyong Karina. Kagaya ng ilang lugar na apektado ng baha, hindi rin nakaligtas ang bahay sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng bagyo. Samantala, siniguro naman ng business unit head ng Pinoy Big Brother na si Alex Asuncion na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang mga housemate matapos pasukin ng baha ang bahay ni Kuya. Ani ni Alex, ilang areas sa nasabing bahay ang napasok ng tubig dahil sa lakas ng ulan. Dulot ng bagyo, ngunit ay humupa rin ito. Dagdag pa nito, kasama ang buong production sa mga nanalangin para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa kabila ng pinsalang dala ng bagyong Karina sa bansa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli natin, chika, for today, labis-labis ang tuwa na naramdaman ng festival director ng Cinepanalo Film Festival na si Chris Kahilig dahil sa dami ng nag-submit ng kanilang scripts para sa film festival na inorganisan isang leading supermarket brand. Ayon kay Chris, iba't ibang kilalang mga director at producer ang lumahok sa Cinepanalo 2025 dahilan para madagdagan pa ang funding pool na ipagkakaloob para sa mapipiling filmmakers. At 7 full-length directors ang makakatanggap ng production grant worth 3 million pesos o 3 million pesos at 25 na selected student short film directors naman daw ang makakatanggap ng grant na nagkakalaga ng 150,000 pesos. And ayon kay Chris, July 30 ang huling araw ng submission para sa full length at August 15 naman para sa student shorts category. Sa September 26 ang announcement ng 25 grant awardee. At gaganapin sa March 15, 2025 ang Cinepanalo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating Showbiz Balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Stephanie Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang papalakasan. Kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.